paano ba natin pwedeng palaguin ang pera natin? Ano mga dapat natin gawin para hindi naman po tayo hindi lang puro pagsisikip-sisikip ng sinturon, 'di ba? Aray, 'di ba? What do you suggest, Arman? How can we make our money bigger, better? At magkaroon ng money, period. Magkaroon ng money. As simple as that. Okay, sige, share your tips. Well, una, some realities, no? At hindi muna yung mga masyadong negative na taas ng presyo ng bilihin, bagsak ang dollar, ang stock market. Okay. Wag muna yun. Una, a reality that is kadalasan taken for granted, ginagastos din natin or inaaksaya natin, which is the greatest equalizer. All of us, you and me, lahat ng tagapanood natin, lahat tayo 168 hours a week buhay. 168 hours a week. No one, yung may mas maraming pera, yung mga corrupt, yung mga mababait, lahat tayo pantay-pantay may 168 hours. Sabi nila, sa batas, 48 hours a week nagtatrabaho tayo. Monday to Saturday, 8 hours nagtatrabaho daw. Yan yung ayon sa batas. 48 hours yan. Sabi ng mga doktor, magtulog tayo, magpahinga tayo 8 hours a day, 56 hours in a week yan. Kung susuma total mo yan, isama mo pa yung mga traffic, papunta pa uwi sa pinapasukan mong trabaho na kumuha ka ng tig-2 oras pa. Suma total, gusto kong sabihin, meron pang natitira sa atin 30 to 40 hours. Kunin mo na, magbigay ka na sa personal, family, kalusugan, at your spiritual life. Meron pang matitira siguro mga 20 hours. So, hindi lang binabudget pera natin, binibigyan tayo pantay-pantay sapat 168 hours a week. Baka naaaksaya natin yung extra 20 hours na hindi natin ma-allocate, hindi natin ma-budget. Marami na ngayon, salamat sa technology, maraming mga online platforms na pwede mong pagkuhanan ng legit side hustle. Simple rule, go where money is already moving. Makinig kayo, sales. Online jobs. Yung nasubukan ko mismo nung pandemic, hanggang ngayon, buhay pa, Fiverr. Kaya Fiverr ang tawag dyan, ang minimum dyan, $5 an hour. So, 20 hours nyo na extra, naging pakinabang, productive. That's $100 a week. $100 a week sa, pag tumataas kanyo ang presyo ng dollar o palitan ng dollar, lagyan na natin sa 60 pesos, that's 6,000 every week. Times 4, an extra 24,000. Again, puntahan nyo po, hindi sa kino-commercial ko, masubukan ko lang din kasi, Fiverr. So legit siya. F-I-V-E-R-R. Double R. F-I-V. Legit po siya. Hindi ka na mag-iimbento ng demand. May clients na talagang naghahanap ng services. Like what? At Example marami lang. ngayon na kumikita na Pilipino nandito sa bansa, hindi kailangan ibang bansa, kumikita ng dollar. So, yung hindi masyadong magandang balita na bagsak ang palitan ng piso sa dollar, meron namang kahit pa paano nagbabalanse dyan. Yung kumikita, yung nenegosyo na for local. Yes, may epekto na negative yung pagtaas ng palitan ng piso at dolyar, pero meron din katulad ng mga OFW, yung mga kumikita ng dollar na may magandang epekto.